Part 1, ang pag-alis ng isang anak. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang maliit at tahimik na baryo sa probinsya ng Pilipinas, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Marco. Lumaki siya sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at yero. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Kapag tag-init, parang oven ang loob ng bahay. Pero kahit ganoon ang kalagayan, puno ito ng pagmamahal. Ang kanyang ina na si Aling Rosa ay isang masipag na labandera. Araw-araw, kahit masakit ang likod at kamay, patuloy siyang naglalaba para lamang may maipakain kay Marco. Wala silang sariling lupa. Wala silang ipon. Ang tanging kayamanan nila ay ang isa't isa. Mula pagkabata, matalino na si Marco. Siya ang laging nangunguna sa klase. Madalas siyang purihin ng kanyang mga guro. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang lihim na pinapasan, ang kahirapan. Tuwing may proyekto sa paaralan, nahihiya siya dahil wala siyang maayos na gamit. Ang kanyang bag ay luma. Ang kanyang sapatos ay butas na. Ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Alam niyang mas mabigat ang dinadala ng kanyang ina. Isang gabi, habang kumakain sila ng simpleng tinolang manok na halos puro sabaw lamang, biglang nagsalita si Marco. Inay, balang araw, yayaman tayo. Ngumiti si Aling Rosa. Anak, hindi kailangan maging mayaman para maging masaya. Pero sa puso ni Marco may apoy. Gusto niyang mabago ang kanilang buhay. Gusto niyang hindi na mahirapan ang kanyang ina. Isang malaking oportunidad. Lumipas ang mga taon. Nakatapos si Marco ng kolehiyo sa tulong ng scholarship. Engineering ang kanyang kurso. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataong muntik na siyang tumigil dahil kulang ang pera. Pero lagi niyang naaalala ang pagod na mukha ng kanyang ina. Isang araw, may dumating na malaking oportunidad. Isang kumpanya mula sa ibang bansa ang naghahanap ng mga bagong engineer. Mataas ang sweldo. May libreng tirahan. May oportunidad para umasenso. Ngunit kailangan niyang umalis ng bansa. Hindi naging madali ang desisyon. Ayaw niyang iwan ang kanyang ina. Si Aling Rosa naman, kahit masakit, ay itinulak siya palayo. Anak, kung para ito sa kinabukasan mo, huwag kang matakot. Kaya ko ang sarili ko. Sa araw ng kanyang pag-alis, umiiyak si Aling Rosa sa paliparan. Mahigpit ang yakap nila. Babalik ako, inay. At pagbalik ko, babaguhin ko ang lahat. Hindi alam ni Marco na ang pag-alis niyang iyon ay simula ng malaking pagbabago. Hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati sa kanyang puso. Buhay sa ibang bansa. Pagdating niya sa ibang bansa, agad niyang naramdaman ang hirap. Iba ang kultura. Iba ang wika. Iba ang pakikitungo ng mga tao. Sa umpisa, parang gusto na niyang sumuko. May mga gabi na umiiyak siya sa maliit na apartment na tinutuluyan niya. Miss na miss niya ang lutong pagkain ng kanyang ina. Miss na miss niya ang boses nito. Pero bawat padala niya ng pera sa Pilipinas ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Unti-unting umasenso si Marco. Dahil sa sipag at talino, napansin siya ng kanyang mga boss. Na-promote siya. Nadagdagan ang kanyang sahod. Hindi nagtagal, nagkaroon siya ng pagkakataon na magtayo ng sariling kumpanya sa larangan ng teknolohiya. Isang malaking risk. Ngunit pinili niyang sumugal. Ginamit niya ang lahat ng kanyang ipon. Nagtrabaho siya halos 20 oras kada araw. Halos wala na siyang tulog. Ngunit sa bawat pagod, lagi niyang iniisip. Para ito kay inay. At tila pinagpala ang kanyang pagsusumikap. Lumago ang kanyang negosyo. Nakilala siya sa industriya. Naging matagumpay ang kanyang kumpanya, hindi lamang sa isang bansa, kundi sa buong mundo. Sa loob lamang ng ilang taon, si Marco, ang batang galing sa baryo, ay naging isang bilyonaryo. Ang pagbabago. Ngunit habang tumataas ang kanyang pangalan, may isang bagay na unti-unting nagbabago. Naging abala siya. Dumalang ang kanyang pagtawag sa ina. Minsan 1 beses sa 1 linggo na lang. Hanggang sa naging 1 beses sa 1 buwan. Palagi niyang sinasabi sa sarili, busy lang ako. Pero sa kabilang panig ng mundo, may isang ina na araw-araw naghihintay ng tawag ng kanyang anak. Hindi alam ni Marco na habang siya ay nagtatayo ng imperyo, ang kanyang ina ay unti-unting tumatanda at nag-iisa. Isang desisyon.
Isang gabi, matapos ang isang malaking business deal, nakaupo si Marco sa kanyang opisina sa mataas na gusali. Tanaw niya ang buong syudad na kumikislap sa gabi. Bigla niyang naalala ang kanilang maliit na bahay sa probinsya. Napaisip siya. Kailan na ba siya huling umuwi? 5 taon na pala. Parang may kumurot sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ina. Ngunit hindi ito sumasagot. Sinubukan niyang muli. Wala pa rin. May kakaibang kaba siyang naramdaman. Kinabukasan, agad siyang nag-book ng flight pa uwi ng Pilipinas. Hindi niya sinabi kahit kanino. Gusto niyang sorpresahin ang kanyang ina. Sa eroplano, puno ng excitement ang kanyang puso. Sa wakas, makikita na niya si inay. Hindi niya alam na ang pag-uwi niyang ito ay magbibigay sa kanya ng pinakamalaking pagkabigla sa kanyang buhay. Pagbabalik sa baryo. Pagdating niya sa kanilang baryo, agad niyang napansin ang maraming pagbabago. May mga bagong bahay. May mga bagong tindahan. Ngunit nang makarating siya sa lugar kung saan dati nakatayo ang kanilang bahay, napahinto siya. Wala na ang dati nilang tahanan. Sa halip, isang lumang kubo na halos gumuho na ang naroon. Nanlamig ang kanyang katawan. Lumapit siya sa isang kapitbahay. Nasaan po si Aling Rosa? Tumingin ang matanda sa kanya nang may pagtataka. Hindi mo ba alam? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Ano po ang nangyari sa nanay ko? Dito magtatapos ang part 1. Kung gusto mong malaman kung ano ang nangyari kay Aling Rosa at kung bakit nabigla si Marco sa kanyang pag-uwi, abangan ang part 2. At muli, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Part 2, ang masakit na katotohanan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Nakatayo si Marco sa gitna ng dating kinatatayuan ng kanilang bahay. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Hindi mo ba alam, muling sabi ng matandang kapitbahay. Ano po ang nangyari sa nanay ko? Halos pabulong na tanong ni Marco. Napabuntong hininga ang matanda. Anak, matagal ka nang wala. Si Aling Rosa, lumipat na sa kabilang baryo. Hindi na niya kinaya ang gastusin dito. Parang bumagsak ang mundo ni Marco. Lumipat? Bakit po? Hindi ba niya natatanggap ang mga padala ko? Nagkatinginan ang mga kapitbahay. May kakaibang lungkot sa kanilang mga mata. May mga natanggap siya noon, sagot ng isa. Pero mga 3 taon na ang nakalipas, tumigil ang padala. Nanlaki ang mata ni Marco. Imposible po yan. Buwan-buwan akong nagpapadala. Anak, mahinang sabi ng matanda, walang dumating na pera dito simula noong nagkasakit siya. Nag-init ang ulo ni Marco. Agad niyang naisip ang kanyang assistant sa abroad na siyang inatasan niyang mag-asikaso ng lahat ng remittance. Hindi niya kailanman naisip na may maaaring mangyari roon. Pero mas mahalaga ngayon ang kanyang ina. Saan po siya lumipat? Nagmamadaling tanong niya. Sa may dulo ng kabilang baryo. Doon sa tabi ng palayan. Maliit na kubo lang. Hindi na nag-aksaya ng oras si Marco. Sumakay siya ng tricycle at agad nagtungo sa kabilang baryo. Ang tagpong hindi niya inasahan. Habang papalapit siya sa sinasabing lugar, mas lalo siyang kinabahan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang makikita. Pagbaba niya ng tricycle, nakita niya ang isang maliit at halos gumuho ng kubo. Butas ang bubong. Sira ang pinto. Parang anumang oras ay babagsak na. Dahan-dahan siyang lumapit. May narinig siyang ubo mula sa loob. Kumatok siya. Walang sumagot. Muli siyang kumatok. Inay, mahina niyang tawag. Tahimik. Pinilit niyang buksan ang pinto. Hindi ito nakalock. At doon niya nakita ang kanyang ina. Payat na payat. Maputla ang balat. Nakahiga sa lumang papag na may manipis na banig. May maliit na electric fan sa gilid na halos hindi na umiikot. Nanlabo ang paningin ni Marco. Inay, nanginginig ang boses niya. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Aling Rosa. Sandaling hindi siya nakilala ng matanda. Ngunit nang tuluyang luminaw ang kanyang paningin, napahawak siya sa kanyang dibdib. Marco, halos bulong lamang. Agad lumuhod si Marco sa tabi ng kanyang ina at hinawakan ang kanyang kamay. Inay, ako ito.
Umuwi na ako. Tumulo ang luha ng matanda. Akala ko hindi ka nababalik. Parang sinaksak ang puso ni Marco sa narinig. Patawad, inay, patawad. Ang katotohanan sa likod ng lahat. Habang hawak ang kamay ng kanyang ina, napansin niya ang maraming resibo sa tabi ng papag. Mga resibo ng ospital. Mga gamot. Mga utang. Anong nangyari, inay? Umiti si Aling Rosa kahit halatang nahihirapan. Nagkasakit lang ako. Hindi ko na gustong istorbohin ka. Alam kong busy ka. Bakit hindi mo sinabi, umiiyak na tanong ni Marco. May tumigil na kasing padala mo. Akala ko nagkaproblema ka. Ayokong dagdagan ang alalahanin mo. Parang nawala ng lakas si Marco. Lahat ng pinaghirapan niya. Lahat ng perang kinita niya. Para saan pa kung ang kanyang ina ay naghirap ng ganito? Napansin niya ang isang maliit na kahon sa tabi ng papag. Binuksan niya ito. Naroon ang lahat ng sulat niya noon. Lahat ng litrato niya. Maayos na nakatupi. Iningatan ito ng kanyang ina sa kabila ng lahat. Ang konsensya ng isang anak. Hindi makatulog si Marco ng gabing iyon. Sa loob ng kubo, katabi ng kanyang ina, nakaupo siya at nag-iisip. Bakit hindi niya sinigurado? Bakit naging kampante siya? Agad niyang tinawagan ang kanyang opisina sa abroad. Doon niya nalaman ang masakit na katotohanan. Ang kanyang assistant na pinagkatiwalaan niya ay nag-alis ng pera sa remittance account at inilipat sa sariling negosyo. Matagal na pala itong imbestigado, ngunit hindi agad nakarating sa kanya ang balita dahil sobrang busy siya. 3 taon. 3 taon na walang natatanggap ang kanyang ina. Napahawak siya sa kanyang ulo. Kasalanan ko ito. Hindi siya makatingin sa kanyang ina kinabukasan. Ngunit si Aling Rosa, kahit mahina, ay ngumiti pa rin. Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga, nandito ka na. Pero para kay Marco, hindi sapat iyon. Ang desisyon ng isang bilyonaryo. Kinabukasan, agad niyang dinala ang kanyang ina sa pinakamalapit na pribadong ospital sa syudad. Nagulat ang mga nurse at doktor nang makita ang kanyang mamahaling sasakyan at ang kanyang itsura. Ngunit mas nagulat sila nang malaman kung sino siya. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa baryo na ang anak ni Aling Rosa ay isa palang bilyonaryo sa ibang bansa. Ngunit wala nang pakialam si Marco sa reputasyon o imahe. Ang mahalaga ay gumaling ang kanyang ina. Sumailalim sa maraming test si Aling Rosa. Ayon sa doktor, malubha ang kanyang kondisyon dahil sa matagal na pagpapabaya at kakulangan sa gamot. Kung naagapan sana ito, sabi ng doktor, mas madali sana ang gamutan. Muli, tinamaan ang puso ni Marco ng konsensya. Gawin ninyo ang lahat, utos niya. Kahit magkano ang gastos. Ang paninindigan. Habang nasa ospital ang kanyang ina, bumalik si Marco sa baryo. Tinipon niya ang mga kapitbahay. Bakit wala man lang nagsabi sa akin, tanong niya. Tahimik ang lahat. Wala kaming numero mo, sagot ng isa. At si Aling Rosa, ayaw niyang istorbohin ka. Lagi niyang sinasabi na masaya siya para sa tagumpay mo. Napaupo si Marco. Sa lahat ng tagumpay niya sa ibang bansa, hindi niya napansin na ang kanyang ina ay unti-unting nag-iisa. Doon niya napagtanto ang isang mahalagang bagay. Hindi sapat ang pera kung wala kang oras. Isang bagong pangako. Sa loob ng ospital, habang natutulog ang kanyang ina, hinawakan ni Marco ang kamay nito. Inay, pangako hindi na kita pababayaan. Hindi na ako mawawala ng ganito katagal. Mahinang humiti si Aling Rosa kahit nakapikit. Ang gusto ko lang naman, anak, ay makasama ka. Simple. Ngunit napakalalim. Napaisip si Marco. Bilyonaryo nga siya. Pero sa loob ng 5 taon, hindi niya man lang naiparamdam ang kanyang presensya. Doon niya napagdesisyonan ang isang bagay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi na siya babalik sa ibang bansa para manatili roon ng matagal. Mag-invest siya sa Pilipinas. Magbubukas siya ng kumpanya rito. At higit sa lahat, babawi siya sa kanyang ina. Isang simula ng pagbawi. Makaraan ng ilang linggo, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Aling Rosa. Hindi pa siya ganap na malakas, ngunit malayo na sa dati. Isang araw, habang nakaupo sila sa garden ng ospital, sinabi ni Marco.
Inay, may ipapakita ako sa'yo paglabas mo rito. Ano iyon, anak? Ngumiti si Marco. Sorpresa. Hindi alam ni Aling Rosa na ang kanyang anak ay may inihahandang malaking pagbabago, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong baryo. Ngunit sa kabila ng kanyang mga plano, may isang tao sa nakaraan ni Marco na hindi pa tapos ang kwento. Ang dating assistant na nagnakaw ng pera. At handa itong bumalik. Dito magtatapos ang part 2. Part 3, ang pagbawi at ang pagbabalik ng anino. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang silid ng ospital. Mahinang umiihip ang aircon habang nakaupo si Marco sa tabi ng kama ng kanyang ina. Ilang linggo na mula nang siya ay umuwi sa Pilipinas, at ngayon ay unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Aling Rosa. Mas may kulay na ang kanyang mukha. Hindi na kasing lalim ang ubo. Ngunit para kay Marco, bawat araw ay paalala ng kanyang pagkukulang. Isang umaga, pumasok ang doktor na may dalang magandang balita. Malaki ang improvement niya. Kung magpapatuloy ang ganitong progreso, maaari na siyang makalabas sa susunod na linggo. Napangiti si Marco. Maraming salamat, Dok. Paglabas ng doktor, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Inay, handa ka na ba sa sorpresa ko? Ngumiti si Aling Rosa. Basta kasama kita, anak. Ang bahay na matagal ng pangarap. Paglabas ng ospital, hindi na sila bumalik sa lumang kubo sa baryo. Sa halip, dinala ni Marco ang kanyang ina sa isang bagong bahay na matatagpuan sa gilid ng bayan, malapit sa ospital, simbahan at palengke. Isang simple ngunit maayos na bahay. May matibay na bubong. May sariling kwarto si Aling Rosa. May maliit na hardin sa labas kung saan maaaring magtanim ng mga gulay. Pagbukas ng gate, napahinto si Aling Rosa. Anak, kanino ang bahay na ito? Sayo, inay. Napahawak sa bibig ang matanda. Hindi siya makapaniwala. Hindi ko kailangan ng ganito kalaki, sabi niya. Hindi ito para ipakita sa iba, sagot ni Marco. Ito ay para hindi ka na muling mabasa ng ulan. Dahan-dahang umiyak si Aling Rosa. Hindi dahil sa laki ng bahay, kundi dahil sa pagbabalik ng kanyang anak. Ang pagbabago sa baryo. Ngunit hindi doon natapos ang plano ni Marco. Hindi niya kayang tanggapin na ang baryong kanyang kinalakihan ay nananatiling kapos sa oportunidad. Isang linggo matapos mailipat ang kanyang ina, tinipon niya ang mga opisyal ng barangay. Nais kong mag-invest dito, sabi niya. Gusto kong magtayo ng maliit na pabrika para makapagbigay ng trabaho. Nagulat ang lahat. Anong klaseng pabrika? Tanong ng kapitan. Manufacturing ng agricultural technology, sagot ni Marco. Para makatulong sa mga magsasaka at magkaroon ng mas maayos na kita. Sa loob ng ilang buwan, nagsimula ang konstruksyon. Maraming taga-baryo ang nabigyan ng trabaho. Unti-unting nagbago ang lugar. Nagkaroon ng bagong daan. Nagkaroon ng mas maayos na ilaw sa gabi. Nagkaroon ng libreng medical mission na pinunduhan ni Marco. Para siyang naging bayani sa mata ng iba. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang taong hindi natuwa sa kanyang pagbabalik. Ang pagbabalik ng dating assistant. Sa isang gabi, habang abala si Marco sa kanyang opisina sa Maynila, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ang dating assistant niya, si Victor. Nakasuot ito ng mamahaling suit, ngunit halata ang pagod at kaba sa mukha. Ano ang ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Marco. Marco, kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ngunit hindi umalis si Victor. Alam kong galit ka. Pero hindi ganoon ang buong kwento. Tumayo si Marco. 3 taon na walang natanggap ang nanay ko. 3 taon siyang naghirap. At ngayon sasabihin mong may paliwanag ka? Tahimik si Victor sandali. Hindi ko intensyon na saktan ang pamilya mo. Nalubog ako sa utang. Nagkamali ako. Pero handa akong ibalik ang lahat. Napatawa si Marco, isang malamig na tawa. Hindi pera ang ninakaw mo. Panahon ang ninakaw mo. Kalusugan ng nanay ko. Hindi nakasagot si Victor. Lumabas ka na. At magpasalamat ka na lang na hindi kita pinakulong. Umalis si Victor, ngunit may kakaibang tingin ito bago tuluyang lumabas. Isang tinging hindi pa tapos ang laban. Ang tahimik na banta.
Makalipas ang ilang linggo, may mga kakaibang nangyayari sa bagong negosyo ni Marco. May ilang kontrata na biglang kinansela. May supplier na umatras. May maling balitang kumalat tungkol sa kalidad ng kanilang produkto. Nagsimula ang pagkalugi. Sir, sabi ng manager niya, parang may naninira sa atin. Alam ni Marco kung sino ang nasa likod nito. Hindi pa tapos si Victor. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang batang nangangarap lamang. Isa na siyang bihasang negosyante. Hindi siya papayag na muling may masaktan dahil sa kanya. Ang lakas ng isang ina. Habang abala si Marco sa pagharap sa problema, napansin ni Aling Rosa ang kanyang pagod. Anak, bakit parang may bumabagabag sa'yo? Wala po, inay. Trabaho lang. Ngunit hindi naloloko ang isang ina. Anak, hindi mo kailangang harapin ang lahat mag-isa. Napaupo si Marco sa tabi niya. Nagkamali ako noon, inay. Hindi ko nabantayan ang mga tao sa paligid ko. Ayokong maulit iyon. Ngumiti si Aling Rosa. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa kapatawaran. Napaisip si Marco. Maaari bang patawarin ang taong nagdulot ng matinding sakit? Ang paghaharap. Isang araw, nagpasya si Marco na makipagkita kay Victor sa isang pribadong lugar. Ano pa ang gusto mo? Tanong niya. Hindi na mayabang ang itsura ni Victor ngayon. Hindi ako ang nasa likod ng paninira sa negosyo mo. Kasinungalingan. May mas malaking kumpanya na gustong makuha ang market mo sa Pilipinas. Ginagamit lang nila ang pangalan ko para pag-awayin tayo. Napahinto si Marco. May ebidensya ka? Tumango si Victor at inabot ang ilang dokumento. Habang binabasa ni Marco ang papeles, napagtanto niyang may katotohanan ang sinasabi nito. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil kahit nagkamali ako, hindi ko gustong sirain ang pinaghirapan mo. At gusto kong makabawi. Tahimik si Marco. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagsisisi sa mukha ni Victor. Isang mahirap na desisyon. May dalawang pagpipilian si Marco. Una, ipakulong si Victor at tuluyang tapusin ang lahat. Ikalawa, bigyan ito ng pagkakataon na itama ang mali. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Ang tunay na yaman ay nasusukat sa kapatawaran. Sa huli, nagsalita siya. Tutulungan mo akong labanan ang kumpanyang iyon. At pagkatapos nito, tapos na tayo. Wala nang panlilinlang. Tumango si Victor. Sa pagkakataong ito, magsisimula ang isang bagong laban, hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa dignidad. Ang pagsubok ng pamilya. Habang lumalalim ang problema sa negosyo, muling naapektuhan ang katahimikan ng kanilang buhay. May mga gabing hindi makauwi si Marco. May mga araw na hindi siya makasama ng kanyang ina sa hapagkainan. Ngunit sa bawat pagod, lagi niyang inaalala ang layunin niya, protektahan ang pamilya at ang komunidad na kanyang minamahal. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hardin, sinabi ni Aling Rosa, Anak, ano man ang mangyari, huwag mong hayaang mawala ang puso mo. Napangiti si Marco. Hindi po. Dahil ikaw ang puso ko. Ngunit sa kabilang panig ng syudad, may lihim na pulong na nagaganap. Ang malaking kumpanyang nais sumira sa negosyo ni Marco ay naghahanda ng mas matinding hakbang. At sa susunod na bahagi, malalaman natin. Sino ang tunay na kalaban? Matatag ba ang negosyo ni Marco? At may kapalit ba ang kanyang pagpapatawad? Abangan ang part 4. At muli, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Part 4, ang pinakamalaking pagsubok. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang opisina ni Marco sa Maynila, ngunit ang kanyang isipan ay parang may bagyo. Nakaharap sa kanya ang mga dokumentong ibinigay ni Victor, mga kontrata, email, at lihim na kasunduan ng isang malaking korporasyon na gustong pabagsakin ang kanyang negosyo sa Pilipinas. Ang pangalan ng kumpanya ay isa sa pinakamalaki sa larangan ng agricultural technology sa Asia. May malawak silang koneksyon, malaking kapital, at impluwensya sa gobyerno. Kung ikukumpara, baguhan pa lamang ang negosyo ni Marco sa bansa. Ngunit hindi siya natakot. Hindi na siya ang batang nangangarap lamang sa maliit na baryo. Isa na siyang lalaking dumaan sa kahirapan, tagumpay at pagkakamali. At ngayon, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pera,
kundi sa dangal at sa komunidad na umaasa sa kanya. Ang lihim na estratehiya. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Marco kay Victor habang nakaupo sila sa conference room. Sagot ni Victor. Plano nilang bilhin ang karamihan ng supplier mo. Kapag nangyari iyon, mawawalan ka ng materyales. Napaisip si Marco. Kung ganoon, tayo ang mauunang kumilos. Sa loob ng ilang araw, tahimik na nakipagpulong si Marco sa maliliit na supplier sa iba't ibang probinsya. Sa halip na pilitin silang pumirma agad, inalok niya sila ng patas na kasunduan, mas mataas na kita at pangmatagalang partnership. Hindi siya gumamit ng pananakot. Gumamit siya ng respeto. Unti-unting nabuo ang isang bagong network ng mga supplier na tapat sa kanya. Nang malaman ng malaking korporasyon ang kanyang hakbang, nagsimula silang maglabas ng negatibong balita laban sa kanya. Paninira at intriga. Isang umaga, kumalat sa social media ang isang artikulo. Bagong negosyanteng si Marco, galing sa ibang bansa, may itinatagong anomalya. May mga lumang litrato at peking dokumentong kumakalat. May mga nagsasabing galing umano sa ilegal ang kanyang yaman. Nag-alala ang kanyang mga empleyado. Sir, bumababa ang tiwala ng publiko, sabi ng kanyang AC manager. Tahimik si Marco habang binabasa ang balita. Noon, maaaring nagalit siya at agad nagdemanda. Ngunit ngayon, mas mahinahon na siya. Maglabas tayo ng opisyal na pahayag, sabi niya. Ipakita natin ang transparency ng kumpanya. Buksan natin ang financial record sa audit. Nagulat ang kanyang team. Sigurado po kayo? Wala tayong dapat itago. Sa loob ng ilang linggo, lumabas ang resulta ng independent audit, malinis ang kanyang kumpanya. Unti-unting bumalik ang tiwala ng publiko. Ang mas malalim na atake. Ngunit hindi pa tapos ang kalaban. Isang gabi, may sunog na sumiklab sa isa sa kanilang bodega sa probinsya. Buti na lamang at walang nasaktan, ngunit malaking halaga ang nawala. Nang makarating ang balita kay Marco, agad siyang bumiyahe pa uwi. Sa harap ng nasunog na gusali, napapikit siya. Hindi ito aksidente, sabi ni Victor na nasa tabi niya. May CCTV footage na nagpapakita ng isang lalaking nagbuhos ng gasolina sa likod ng bodega. Hindi malinaw ang mukha. Ngunit malinaw ang mensahe. Ang galit ng isang anak. Habang pauwi si Marco, bumalik ang galit sa kanyang dibdib. Hanggang kailan tayo magtitiis? Tanong ni Victor. Hindi agad sumagot si Marco. Naalala niya ang kanyang ina. Naalala niya ang gabing nakita niya itong payat at mahina sa lumang kubo. Ang lahat ng ito, negosyo, laban, reputasyon, ay nagsimula dahil gusto niyang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang ina. At ngayon, muling may nagtatangkang sirain iyon. Ang usapan sa Hardin. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na nagdidilig ng halaman. Inay, dapat nagpapahinga ka, sabi niya. Ngumiti si Aling Rosa. Mas masarap magpahinga kapag may ginagawa. Napansin niya ang bigat sa mukha ng anak. May problema ka na naman. Umupo si Marco sa tabi niya. Inay, kung ikaw ang nasa posisyon ko, lalaban ka ba o hahayaan mo na lang? Tahimik ang matanda sandali. Anak, may dalawang paraan ng paglaban. Isa ay gamit ang galit. Isa ay gamit ang tama. Pero paano kung hindi sila tumitigil? Kung malinis ang intensyon mo, huwag kang matakot. Pero huwag mo ring hayaang tapakan ka. Napangiti si Marco. Iyon ang sagot na kailangan niya. Ang legal na laban. Sa halip na gumanti ng marahas, nagtipon si Marco ng pinakamahusay na abogado sa bansa. Isinampa nila ang kaso laban sa malaking korporasyon, kasong paninirang puri at sabotage. Hindi ito madaling hakbang. Maraming nagsabi na masyado itong delikado. Malakas ang koneksyon ng kalaban. Ngunit buo ang loob ni Marco. Sa unang pagdinig sa korte, puno ang silid ng media. Tahimik siyang nakaupo habang binabasa ang mga ebidensya, mga email, transaksyon, at lihim na bayad sa mga taong nagsunog ng bodega. Unti-unting lumalabas ang katotohanan. Ang pagkakataon ni Victor. Sa gitna ng laban, may isang mahalagang testigo, si Victor. Siya ang may alam sa ilang galaw ng korporasyon dahil minsan na siyang inalok na makipagtulungan dito kapalit ng malaking pera. Sa korte, malinaw ang kanyang pahayag. Nagkamali ako noon kay Marco.
Ngunit hindi ako papayag na masira ang kanyang negosyo sa ganitong paraan. Napatingin si Marco sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na pagbabago sa dating assistant. Ang desisyon ng hukuman. Makalipas ang ilang buwan ng pagdinig, dumating ang desisyon. Pinawalang sala ang kumpanya ni Marco sa lahat ng akusasyon. Pinatawan ng malaking multa ang malaking korporasyon at inutusang bayaran ang danyo sa nasunog na bodega. Nagdiwang ang kanyang mga empleyado. Ngunit si Marco ay tahimik lamang. Hindi siya natuwa sa pagkatalo ng iba. Mas natuwa siya dahil nanalo ang katotohanan. Isang bagong yugto. Pagbalik niya sa baryo, masiglang sinalubong siya ng mga tao. Salamat, Sir Marco. Dahil sa inyo, may trabaho kami. Ngunit sa kanyang puso, iisa lamang ang mahalaga. Ang kanyang ina. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Aling Rosa na naghahanda ng hapunan. Nanalo ka raw, sabi ng matanda. Opo, sagot niya. Pero tandaan mo, anak, ang tunay na panalo ay kapag buo ang pamilya. Napangiti si Marco. Sa wakas, naramdaman niyang hindi lamang siya bilyonaryo sa pera, kundi mayaman sa aral at pagmamahal. Ngunit may isang huling hamon na darating. Isang balitang magbabago sa kanilang pamilya. At sa susunod na bahagi, malalaman natin. Part 5, ang tunay na kayamanan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Matapos ang mahabang laban sa korte, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Marco. Lumalago muli ang kanyang negosyo. Mas naging matatag ang kanyang kumpanya. Mas dumami ang empleyado. Mas lumawak ang operasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang bagay na mas pinahahalagahan niya ngayon kaysa sa pera, ang oras kasama ang kanyang ina. Araw-araw, sinisigurado niyang makauwi ng maaga. Sabay silang nagkakape sa umaga. Sabay kumakain sa hapunan. Minsan, naglalakad sila sa hardin habang nagkukwentuhan tungkol sa nakaraan. Ngunit isang umaga, habang nag-aalmusal sila, napansin ni Marco na tila napapahawak si Aling Rosa sa kanyang dibdib. Inay, ayos ka lang ba? Agad niyang tanong. Wala ito, anak. Pagod lang siguro. Ngunit hindi kumbinsido si Marco. Dinala niya agad ang kanyang ina sa ospital para sa check-up. Ang hindi inaasahang balita. Matapos ang ilang test, tinawag ng doktor si Marco sa kanyang opisina. May nakita kaming problema sa puso ng inyong ina, maingat na sabi ng doktor. Matagal na pala itong may kondisyon. Dahil sa edad at sa mga nakaraang pagpapabaya, kailangan ng masinsinang gamutan. Parang bumagal ang mundo. Gagawin namin ang lahat, sagot ni Marco. Ngunit kahit gaano kalaki ang pera niya, hindi niya kayang bilhin ang kasiguraduhan ng buhay. Sa gabing iyon, nakaupo siya sa tabi ng kama ng kanyang ina. Inay, bakit hindi mo sinabi noon pa? Ngumiti si Aling Rosa. Anak, sapat na ang mga problemang hinarap mo. Ayokong dumagdag. Tumulo ang luha ni Marco. Sa lahat ng kanyang tagumpay, muli niyang naramdaman ang pagiging maliit sa harap ng sitwasyon. Isang hiling ng ina. Isang gabi, habang tahimik ang silid, hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ng kanyang anak. Marco T. Opo, inay. Kung sakaling dumating ang oras, huwag kang malulungkot ng matagal. Huwag mong sabihin yan, inay. Pakinggan mo muna ako. Masaya na ako. Nakita ko kung paano mo binago ang buhay natin. Nakita ko kung paano mo tinulungan ang baryo. Napayo ko si Marco. Ang gusto ko lang ay isang bagay. Ano iyon? Ipagpatuloy mo ang pagtulong. Hindi lang dahil sa akin. Kundi dahil iyon ang tama. Hindi makapagsalita si Marco. Tumango lamang siya habang pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Ang pinakamahirap na sandali. Lumipas ang ilang buwan ng gamutan. May mga araw na tila bumubuti ang kalagayan ni Aling Rosa. May mga araw naman na bumabalik ang panghihina. Hanggang isang madaling araw, biglang nag-alarm ang mga makina sa ospital. Nagkagulo ang mga nurse. Sir, kailangan po naming ilabas muna kayo. Hindi makagalaw si Marco. Anak, mahina niyang narinig ang boses ng ina bago tuluyang isara ang pinto ng Ilang oras ang lumipas na parang walang hanggan. Sa wakas, lumabas ang doktor. Tahimik ang kanyang mukha.
Ginawa namin ang lahat. Parang nabingi si Marco. Hindi niya marinig ang iba pang salita. Ang tanging malinaw ay ang katotohanang wala na ang kanyang ina. Ang katahimikan pagkatapos ng lahat. Sa araw ng libing, puno ng tao ang baryo. Mga kapitbahay. Mga empleyado. Mga magsasakang natulungan niya. Mga batang nabigyan ng scholarship. Lahat sila ay may iisang dahilan, pasalamatan ang isang ina na nagpalaki ng mabuting anak. Habang nakatayo si Marco sa harap ng kabaong, tahimik siyang umiiyak. Hindi siya umiyak nang siya ay naging mahirap. Hindi siya umiyak nang siya ay niloko. Ngunit ngayon, naramdaman niya ang pinakamalaking pagkawala. Ang pagmumuni-muni. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Marco sa lumang lugar kung saan dating nakatayo ang kanilang unang bahay. Wala na ang kubo. Ngunit sariwa pa rin ang alaala. Doon siya umupo at nag-isip. Bilyonaryo siya. Maraming ari-arian. Maraming negosyo. Ngunit kung may matutunan siya sa lahat ng ito, iyon ay ang katotohanang hindi kayang palitan ng pera ang oras na nawala. Kung sana mas maaga siyang umuwi. Kung sana mas madalas siyang tumawag. Ngunit hindi na niya mababago ang nakaraan. Isang bagong simula. Sa halip na malugmok sa lungkot, pinili ni Marco na tuparin ang hiling ng kanyang ina. Itinatag niya ang E-Rosa Foundation, isang organisasyong tutulong sa mga mahihirap na ina at kanilang mga anak. Nagpatayo siya ng libreng klinika sa baryo. Nagbigay siya ng scholarship sa mga batang gustong mag-aral ng engineering, tulad niya noon. Nagkaroon ng feeding program para sa mga bata. Sa bawat proyekto, nakasabit ang isang maliit na plaque. Para kay Aling Rosa, isang ina na hindi sumuko. Ang tunay na kayamanan. Isang hapon, habang pinapanood niya ang mga batang naglalaro sa tabi ng bagong tayong klinika, may isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Kuya Marco, gusto ko pong maging engineer balang araw. Napangiti siya. Mag-aral kang mabuti. At huwag mong kalilimutan ang pamilya mo. Tumango ang bata. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Marco ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Hindi ito nasusukat sa dami ng pera sa bangko. Hindi ito nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng sasakyan. Ang tunay na kayamanan ay ang mga taong nagmamahal sa'yo. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang magbigay at magpatawad. At ang tunay na bilyonaryo ay yaong may pusong marunong magmahal. Huling mensahe. Habang lumulubog ang araw sa baryo, tumingala si Marco sa langit. Inaisa na proud ka sa akin. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanyang puso, alam niyang may ngiti ang kanyang ina. Dahil sa wakas, hindi na lamang siya bilyonaryo sa pera. Isa na siyang bilyonaryo sa pagmamahal, aral at kabutihan. Ito ang kwento ng batang umalis upang magpayaman, ngunit umuwi upang matutunan ang tunay na halaga ng pamilya. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, huwag kalimutang ibahagi ito sa iba. At muli, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video.